So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Nyanan. At ito na yung pangalawang review natin ngayong gabi. So inform ko lang kayo guys na yung napanood nyo kagabi na uploaded na sa YouTube, sa channel natin na Katana vs Mirage is ngayon ko siya yun yung una kong ni-review ngayong gabi. And pangalawa itong Nego G versus Antonym. So per night after galing sa work, no, pagka-uwi ko, nagdadalawang battle review ako para kahit papaano meron tayong mapondo sa channel natin na even wala ako sa bahay or busy ako, merong continuous pa rin yung uploading natin sa channel natin kasi yun naman talaga yung pinaka-goal ko sa channel natin, na makapag-review or makapag-upload sa channel natin every day or every night. Yun yung pinaka-goal ko sa channel. So kung napapansin nyo, almost 700 plus na yung, or almost 800 plus na yung vids natin. And kung i-count nyo, kung may time kayo mag-count from July 1, 2022 and ngayon, tally yan, no? Yung episodes or yung videos natin sa YouTube at yung days from July 1 up to now is consistent yan. Is tally rather. Diba? So, yun, ganun lang kasimple yung focus, ganun lang kasimple yung goal ko sa channel is ma-review lahat ng request nyo, makapag-upload every day or every night, at mapanood din at the same time yung mga gusto kong battle sa iba't ibang platform, diba? So, yun lang naman. So, yun, intro lang yun. So, Nego G vs Antonym, naalala ko tong battle na to, tangin na sobrang ganda ng pinakita ni Nego G dito. So props kay Antonym, pero tangin na kay Nego G yung battle na to. Real talk, no? So maganda naman yung pinakita ni Antonym dito, pero sa pagkakalam ko may choke si Antonym dito eh. So I don't know nakalimutan ko na yung battle na to. Medyo matagal na to. June 1, August na ngayon, no? Magse-September na nga eh. 'Di ba? So medyo natabunan na yung mga bara dito, kaya gusto ko na siyang panoorin ulit. So yun, wag natin patagalin. Nego G vs Antonym. Let's go. Ating muna parat, Nego G. Yo! Reneg. Yeah! Nagbunga na lahat! After kong makalaban yung tree, ngayon taga mataas na kahoy naman ay naknamputa naman. Shit! At gagamitin ko tong pagkakataon na to para isampal sa mukha mong di ako naglalagay ng luya sa pakbet. Flip top gang! Siya si Antonio Bathan. May 18 million views sa PGT, tas yun na yun. Wala nang na-release na mga kanta. At maliban sa ugali mong mahilig makihipak ng Marlboro sa Motos Boys, bukod doon, wala ka ng hits na nagmarka. Kaya paano mo itutumba ko? Sa camera sinusumpa ko. Na sa camera siya'y sinusumpa ko, habang tong camera sinusumpa ko. Ayos. Sinusum? Puta, kaya ko yun all. Ilan lupit nun So, dami niyang laro doon, no? Sinusumpa ko, sinusumpak ko, sinuzumpa ko. So, ayos yung mga laro, yung si Nego G, talaga to. Ma-wordplay talaga tong battle MC na to. So, abangan natin yung mga ganong linya ni Nego G sa battle na to at saka sa mga susunod pa niyang battle. Yun. Sinusumpa ko. Sinusum? Puta, kaya ko yun all day. Sasakupin ng pagmumukha ko yung lente ng hindi to nabo-board game. Ganon mag-word frame. Oo, walang damayan. Galing pa sa iyong kapatid na dating komedyante at ngayon susubukan magseryoso, kadali niya. At hanggang sa masabi niyong si Antonio, kita niya kung paano ako maging kapamilya. Sinasabi ko sa'yo, Tone, hindi mo ako kakayanin kung puro ka lang multi-tone, dumigma ka. At para matalo mo ko, dapat ang baon mong kargada, tonelada. Diba, ginagaya mo estilo ni Six Threat? Pues you better get ready, mate. Baka di ka niya masalba. At sa laban natin na to, huwag ka masyadong magpaka-estimate. Baka di kita matansya. Estimate, okay.
Alas 3 ng madaling araw, nagjajakol ako, tapos mag-upload ka ng sad boy rap na 3 AM thoughts? Bakit ganun, Chong? Kaya puta, sa halip na makaramdam ako ng sakit sa puso, sakit sa puson. Oo, palaging sad boy. Pero in real life, nakakaleche, men. Pabid at bully ka. Mahilig siya sa spoken words about her. She, kisses, sweets. Aba, pwede rin. Pag in love po siya, tangin ang cravings yan no? Eminem, Matina musika. O diba, time traveler ka? Time traveler ka? Ba't di mo siya mapasagot? Total, nakikita mo naman sa future na kayo yung lifetime partner. Time traveler ang puta. Hindi nyo nga mabigyan yung isa't isa ng time mag-travel. Tangina, hindi to didikit sa akin. O kahit sino pa. That's real. Yeah. Pero pwede akong lumapit sa'yo, deal? Ano ba? Agree? Yeah? Okay, let's be closer. You and I. G? Ano pa? Deal? Yeah? Nakakaumay na kayo mga piling guru stars na puro bars na kang kaya na gawin. Kaya di ka sinasagot ni Matina siguro par wala kang looks o karat kamukha mo si Bruno Mars kapag wala kang salamin. But honey on the floor. Ngayon, alam nyo na kung ba't siya palaging solo guy? Oo bay, pero bobo may, holo rhyme din ako tulad ni Lanceta. Kuwang-kuwa pagsambit. At kahit sumingaw sa akin yung pagkalansa, di pa rin ako magluluya sa pakbit. Okay. So, kung paano ko napanood yung round 1 ni Nego G ng live, so akala ko mababago yung pananaw ko doon sa pagpanood ko dito sa replay or sa online. Para sa akin, yung round 1 ni Nego G is kulang talaga, no? Nung napanood ko kasi sa live do, sabi ko baka hindi ko lang kasi nasa dulo kami. Nandiyan kami sa may screen. Kita niya yung screen diyan sa ano na yan, sa venue. Yung malaking screen diyan sa likod. Nandiyan kami. Hindi na kami masyadong nagsumiksik sa harapan kasi kita naman no, sa mga hindi pa nakakanood ng live dito sa Flip Top. Akala nyo lang malayo yan, yung screen na yan sa dulo. Pero pag nandyan kayo, mas kita nyo lahat. Kaya din na kami na sumiksik dyan sa harapan. Kasi ganun din 'di ba? Mas komportable nga sa likod Malinaw din, kita mo buo, no? Kita mo buo yung battle. So ayun, going back. Sabi ko nung napanood ko ng live tong yung round 1 ni Nego G, sabi ko baka hindi ko lang na-appreciate, baka hindi ko lang narinig gaano, 'di ba? Medyo nakulangan kasi ako nung time na yun So nag-expect ako na pagdating nung video, ma-review ko, baka mag-iba. Pero ganoon pa rin pala, no? Ineffective talaga yung mga references ni Nego G dito. May mga iilang tumatama pero hindi ganoon kalakas 'di ba? Props doon sa wordplay. Yes, pasok yung mga wordplay. Siyempre, strength ni Nego G yan Strength ni Nego G ang wordplay, men. Sa mga hindi nakakaalam, no? More on wordplays talaga si Nego G. And ayun, panoorin yung mga battles ni Nego G sa sa Motus. Yun lang naman yung sagot doon Pero yun, ineffective yung round 1 ni Nego G. Ayun lang talaga yung pinaka result ng round 1 niya. So, yun. Wala na akong ibang sasabihin pa. Round 1 ni Anthony, pakinggan natin. Pakinggan natin! Ang dami sinasabi. Panay sakit na lang. Hinahanapan pa ako ng kanta. Awit naman. Tapos dinadamay mo pa yung Bebe Loves ko? Di ba buntis sa asawa mo? Basta titirahin kita dyan. Gagayahin ko yung anak mo sa sinapupunan niya, yung asawa mo sisipain ko sa tiyan. Gago. Kim, parehas tayong nabinyagan ng Christian. Mismo. Sa iisang puok tayo nang galing. Kaso ikaw, tinuring mong Biblia yung mga nasulat na ng Christian kaya ka nagtutunog malalim. Kung sunod-sunuran lang sa Kristo, pues mabubuod nga natin na pinatatag lang ng Christianismo para lumuhod sa akin. Flip Top Gang! Christianismo. No, Christian na si M. Zite, Nis, Tuhod. Ayos yung laro ni Antonym doon. So nakakuha kagad si Antonym dito ng
ng momentum, no? Katulad nung ginawa ni Nego G kanina dun sa nakuha rin naman kagad ni Nego G yung momentum niya dun sa wordplay na ano eh. Sinusumpa ko, sinusumpak ko, sinusumpa ko. Para sa akin, dun nakuha ni Nego G yung ano eh, pinaka-momentum niya eh. Kaso, as time goes by, nawawala yung pinaka-momentum. Eto, tignan natin si Antonym, nakapag-set din siya ng standard dito, nakuha niya yung momentum niya, yung Kristyanismo, angas nun. So, tignan natin kung ma-maintain niya. Taga Valenzuela, pues alam na kung saan ka nga rin halaw. Okay. Pues Antonio, yung luna na sasapaw sa mga sumasamba ng araw sa haring araw. Kahit gabayan ka ng mga konstelasyon para itong match ay mapredict, ang matalo mo ko suntok sa buwan. Habang solar eclipse o isang buwan. Isang buwan bago battle mo kay Atoms, nag-send ako ng wordplay na sensya na sa group chat ng Motos Battle League. Itong bogus na believe na wala ng clemency, bagay daw yung wordplay sa kanyang enemy, kaya ginamit niya yung sensya na sa Atoms na parang chemistry. Nakita mo makatutulong sa'yo ang sensya, kaya ginamit. Akala mo mas pwede yun? Ninakaw yung bright idea about sensya, parang Thomas Edison. Napaliwanag ko na. Okay. Napaliwanag ko na. Binanat ko na. Okay, so napaliwanag ko na. Hindi naman ganoon yung linya ni Nego G laban kay 30, yung Yamashita Treasure, pero hindi niya tinuloy yun. Tas ang dinugtong niya is may nakakuha na. So yun din, parang ginaya din ni ang tawag dito, Antonym, yung ganong wordplay, no? Or ganong ayos yun. Pero para sa akin, lumalamang si Antonym sa part na to. About sensya, parang Thomas Edison. Napaliwanag ko na. Napaliwanag ko na. Binanat ko na. Binanat mo pa. Banat na banat Ganyan ba pag robbery? Hindi. Yan ang flexibility. Kaya dapat niyang hangaan nyo. Another level of line marking ang bag niya sa larangang to. Di mo ba natatanto? Nilalain mark mo ako habang iba kalaban mo. Pues, kumukulong dugo ang kumukulong sa'yo. Total, abusado ka. Sa dami ng pwede mong nakawan, Nego, yung nag-aabugado pa. Pues itaga mo man sa Hindi. Akin. Forgotten. Hindi. Itaga mo man sa bato. Itaga mo man sa bakal. Ito ang katotohanan ng masakit ng gapin. Kahit i-instill mo pa sa steel, nag-steal ka pa rin. Kahit nakawanto lang, napatay sa akin kasi nakawang tulang, dapatay sa akin ang kulungan mo ay bakal at simento. Malalagot ka na, boy. Pag sinabi kong mamamatay ka, Nego, wala ka nang makakatok na kahoy. Magnanakaw ka ng linya, mamamatay ka ng banayad. Kahit gamitin pasensya, Nego, di ako magbibigay ng tawad. Okay. Round 1, Antonym. Malayo yung agwat na ito kasi bigyan muna natin ng score. Isang 9-7 in favor of Antonym. Nagustuhan ko yung mga, hindi ko alam kung fake choke ba yun or what, pero hindi ko siya nakita as a creative na term. Hindi ko alam kung nakalimot ba siya or siningit lang ba niya talaga yung forgotten. Hindi ko alam pero ayun, it turns out na hindi siya naging creative sa round 1 ni Antonym. Pero regardless, maganda pa rin naman yung pinakita ni Antonym. Umpisa natin dun sa pagkuha niya ng momentum sa umpisa ng round niya. Sabi ko nga, nakapag-set kagad si Antonym ng pinaka-momentum. At ang pinaka-challenge dun is kaya ba niyang ma-maintain, no? Hanggang dulo. At yun kasi yung hindi nagawa ni Nego G. Nakuha niya yung momentum niya dun sa wordplay na sinusumpa ko. Yun, alam niya na yun. Pero sabi ko nga, it turns out na
as time goes by is nawawala yung yung pinaka momentum. Bumababa from top pababa ng pababa. So yun yung naging performance ni Nego G sa round 1. So medyo kulang talaga. Pagdating sa round 1 ni Antonym, yes, nakuha niya yung momentum niya. Pasok yung mga wordplays. Antonym yan, tangina. Isa rin sa mga gumagamit din ng mga laro sa salita yan, men. Yun, di ko na rin isa-isahin yung mga lines na naging epektibo, pero ang malupit lang yung 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 Kristyanismo, putang lupit nun. Ano pa? Yung Ender, maganda rin yung Ender, no? Na yung Nego. Tapos yung Shensa, diba, yung ginamit kay Atoms, diba? We don't know if that's true, but kung paano ginamit ni Antonym sa bilang angulo yun sa laban nila ay sobrang effective. Isa rin yun sa mga naging factor kung bakit kay Antonym ko ibibigay yung round 1 sa score ng 9-7. Maraming elements, maraming factor ang nilamang ni Antonym sa round na to. So, Antonym yun, 9-7. Bawi, Nego G. Siya magbibigay ng tawad pwes ako ay luluhod na chong. Yung pagkapanalo mo ba yung nabubuod ngayon, buntis asawa ko, ba't siya nanonood ngayon? Yan si Antonym. Siya daw yung Lodi sa melodiya at kaya niya lagyan ng yung harmony. Grabe yung magic. Oh, malamang yung nasa flip top ka na, mawalan ng ani yung anigma, pero subukan mong tanggalan ng ari yung arik, tanggal ka na rin gago. Manananggal are ang puta. Bait mo din. Dapat pangalan mo, Basektonym. Siya, tama na usapang are. Cause I'm just getting along. Pero get ready na chong, pasensya kung tinitipa muna. Well, I'm just setting the tone. Round 2 gay. Round 2 gay, gago. Anong pakiramdam na nanalo ka ng 1 minutes kasi natalo yung kalaban? Yung tipong round 1 pa lang, may sentence na kasi isang sentence lang din naman nasabi niya nung round 1. Puta, nag-joke si James Overman, kaya nag-alaman over James tong gagong to. At kung hindi nagkalat yung James, malamang nasalba yung 1-4 ko, tang ina nyo Lakers. Ngayon walang talab tong Antonym sa pagkatao ko, ikaw yung Antonym ng pagkatao ko, mahiya ka. At para sa umaastang bidang Goku, ako'y magpapakabe. Tangin, lupit nun. Yung ano yan? Wait lang. Ngayon walang talab tong Antonym. Ngayong walang talab tong Antonym. Sa pagkatao ko, ikaw yung Antonym ng pagkatao ko, ayos mahiya yun. ka. Ganda nun. At para sa umaastang bidang Goku, ako'y magpapaka-vegetarian. Sa harap mo, pinsan, ayoko makibaka. Magpatatas ka, Goku, magkakarot ka, ha. Oo, kasi magti-30 na tayo. Ang bilis par, frankly. Narealize ko lahat yan nung maramdaman ko yung bigat ng pagkatalo. Life begins at 30. Gago. At yung jacket mong inoffer mo ng 50k kay Boss Toyo, rejected. Buti na dismiss. Sa isip ni Toyo, sino tong putang inang tong binibentahan ako ng hoodie? Who the fuck is this? Kasi rapper ka? May banda ka? At sa pagiging poetiko, ikay nahilig doon po eh. Ano ba talaga gusto mo? Masterin mo isa lang kung sa ka nag-i-enjoy pre. Puta buti pa yung Yamashita ko, may nakakuha na yung sarili mo, kailan mo madidiskubre. Windowplay niya yung ikaw ang gusto ko sa kupin, sa ikaw ang gusto ko sa coffin. Sa coffin. Di pre, pag nagdalawang isip kang kantahin sa karaoke yung kanta ni Rico Blanco, di sayang ang token. Ya! Tangina, iniwan ka na ng eroplano. Baka nakatulog. Ang token ng puta, di ba gano'n ka magbar? Ya? Wala ka sa hulog. Kasi paborito niyang hero sa ML, si 1-1. At nung natuto, puro rank game na yung nasa knowledge. Nung 3-3, Lazada sale, umorder siya ng damit. Para sa parating na 44 bars Glock 9 challenge. Woof! Puta, sa height mo na yan na 5'5". Umaasta kang 6'6", sa ideya yung utak mo, brother.
Eh putang ina mo, pito-pito, malamang wala ka dito kung ako yung nakalaban mo sa 88 prior. Talagang aabutin ka ng Galing. siyam-siyam. Kasi pwede ka rito manggago or umiyak. Pero yung pagkakaibigan natin, di yan sa akin na waglet. Oo, pwede ka mang okray. Okray. Pero yung okray, hindi ko din kinakain sa pakbet. Props kay Nego Jean, laki ng bawi niya dito. From, eto ano lang, parameters lang. From 0 sa round 1, from 0 to burst diba? 0 to burst yung round 2. Round 1 to round 2. Kasi, sabi ko nga sa inyo, round 1 ni Nego G is sobrang ineffective, no? Yung mga napili niyang mga angulo doon or reference doon is ineffective para kay Antonym. So, nakita nyo doon, sobrang tahimik nung crowd. Ako, wala akong masyadong reaction doon. Yes, may magandang linya, pero after nun, nawala di ba? Pagdating sa round 2, mas lumakas. Nakita na natin yung mga wordplay na sinasabi ko sa inyo na isa sa mga strength talaga ni Nego G yung pagkakaroon or mga wordplays, no. Ang dami, 'di ba? Yung barya, ano pa? Basta maraming wordplay yung narinig natin dito. Tapos yung scheme na 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, diba? Ang ganda nun, no? Na ang talino lang, no? Ang talino lang nung lalo na yung 3-3 umorder sa Shopee ba or Lazada, tapos para sa 44 bars, ang angas lang nung storyline, 'di ba? So yun, nagustuhan ko yung round 2 ni Nego G. In fact, para sa akin pumantay yun or baka mas naging malakas pa yun sa round 1 ni Antonym. So it's either tumabla yun, mas lumakas, it's either tumabla yung round 2 ni Nego G sa round 1 ni Antonym, or mas naging malakas yung round 2 ni Nego G. So yun pa lang yung yun pa lang yung choices ko. So tignan natin, pero tangina, so far laki ng bawi ni Nego G dito. Okay, so Antonym, pakinggan natin. Nanonood daw yung asawa niya. Ay ate. Bakit bawal? Sino yan? Si Ann Curtis? Ikaw lang bukod tanging nagbabawal manood kapag buntis. Makukunan ba siya ng picture? Hindi. Round 2, intro. Bago tumatigok, panoorin yung ipapalabas kong video dyan sa LED wall sa likod. Game! Rick, yung sinabi ko. Balisong to ng Batangas. Dapat binigay mo ay lanseta. Yung nananaksak daw ng biglaan, ano kaya katana? Para wala nang alinlangan ng pagwasak sa digmaan, sana yung di ko kapatid. Ang pinatrabaho, para yung gigil matawaran, binigyan mo ko ng malapit. Ang kaso, di ako namimili ng kalaban. Di ba? Ang lakas-lakas mo daw sa 1 minutes. Yung kayo ni Prince, kayong dalawa, parang yung laban nyo, trip to Jerusalem. Kasi kailangan mo pang magbuhat ng bangko para manalo ka. Naalala ko tong battle, yung round na to. So, tayo na, abangan nyo to. Nalulungkot ako. Hindi ka kaibigan ni 30. Hindi ka taga Davao na bubukod na sa Pilipinas. Hindi ka kaibigan ni Shaboy o Katana kasi wala kang tikas na katulad ng mga snatcher sa Las Piñas. Wala kang kaibigan sa Motus. Huwag kang magbida. Lagi kang mag-isa. Kaya nga nakilala na kita bilang kakilala lang nila. Emsay, kung sap nga tayo, di ba ayaw mong ilaban sa akin to kasi magkaibigan kami? Kaibigan. Kakaiba. At ikaw, huwag ka masyadong mahangin ha. Fan lang kita. Pues itong fan na nag-aantay na maging one of a kind ay di sa akin papantay. Di mo makukuha formula ng circle namin kahit pamaypay. Okay. Yung mga kaibigan ko kahit pamaypay. So pamaypay, may nabanggit niya kanina yung fan, tapos pamaypay. Okay?
So sa mga ngayon ko lang to na ngayon ko lang na appreciate yung linya. So fan, siya pamaypay, tapos circle. So sa mat, 'di ba? Para makuha mo yung diameter ba yan? Or I don't know, diameter. Nakalimutan ko na. 'Di ba? I think diameter, basta yung pi, 'di ba? Yung pi na formula. Yung 3.14. So sa pagkakalam ko 3.14 yun eh. So ayun. Okay? Yun yung mean ni Antonym doon sa bara niya. Kahit pamaypay. Yung mga kaibigan ko nagpapaturo na sa akin mag-rap. Habang ikaw, wala kang true friend. Kaya para sa aking mga pupils, mananatili ka na student. Ito na. May sinend sa aking video isang taong malapit sa'yo. Nung kayo minsang nag-inuman, nilibre mo ang yung mga pinsan ng pulutan habang yung mag-ina mo nasa bahay nyo walang ulam. Biglang sugod yung asawa nyo. Galit na galit. Sumigaw. Pangalawang strike mo na yun, Nego. Pangalawang strike? Isa na lang ang kulang. Sabay dampot. Bato ng pitcher. Nakuhanan pa yun on cam. Itong rapper naging runner. Takbo sa bahay. Home run. Imbis tulungan ka ng mga tinuturing mong kaibigan, binidyohan ka pa? Ano? Kumusta? Kaya ba ninako mo yung sensya kasi yung pasensya ng asawa mo ubos na? Wala kang tropa, kaibigan, o kosang malapitan kaya wag kang feeling star. Kung gusto mo ng proof, sige kuya. Si kuya dyan. Pakiplay po ng VTR. Pakiplay. Kuya. Kuya, pakiplay po. Kitams, Nego, yan ang patunay kaya sana ikay matauhan na sa isang simpleng pakana mga taong to tatalikuran ka. Pero hindi. Okay, ito okay yon, no? Isa yon sa mga creative na way, or sabihin natin basta isa sa mga creative way na napanood ko sa battle rap. Pero it turns out na naging ineffective. So explain ko sa inyo kung bakit siya naging ineffective. So ganito. Let's assume na malinis na itawid ni Antonym kasi may choke siya, 'di ba? May choke siya sa round 2. Yung round 1 di ko alam kung choke ba 'yon, pero regardless naman na choke man 'yun o hindi, kanya pa rin naman yung malinaw. Pagdating sa round 2, slow start, hindi naging impactful yung rebuttal. Tapos pagdating dun sa gitna, I think hindi pa naman gitna 'yun. Basta pagpasok na dun sa readings niya, mag-deliver ng mga readings niya, nag-choke 'di ba? Kita niyo naman siguro na nag-choke siya, na wala siya doon. Then nakabawi, pero hindi na ganoon kabuo yung kumpiyansa ni Antonym mag-spit na mga suntok or na mga linya niya, 'di ba? But then ayun, nakabawi as time goes by, nakabawi. Pero yun nga, yung pagiging creative to, itong first time ko makapanood ng ganito, yung na ginamit yung ano man tawag dyan, yung basta yung screen sa likod, no. First time ko sa tagal ko na nanonood ng flip top, first time kong makapanood ng ginamit yung props na yan, ay yung video, yung monitor na yan as angulo para sa mga nanonood at sa, diba, sa lahat. So nakita ko yun as a creative way, pero bakit hindi naging effective? Kasi nga naka-apekto na yung performance ni Antonym sa sa early part ng round 2 niya. Round 2 na ba to? Round 2. So di ko na maalala. So naka-apekto, 'di ba? So let's assume na malinis niyang na-perform, malinis niyang naitawid, malinis niyang na-deliver yung round 2 niya, at ito nilagay niya to. Malakas ang impact nun, no? Or sabihin natin isa pa, let's assume na yung round 1 niya, or sabihin natin yung itong
itong part na meron siyang pinapa-play dun sa likod na monitor is nakalagay dun sa round 1 niya, at nakita nyo naman kung gaano ka-successful yung round 1 niya, 'di ba? So isipin nyo na doon nilagay ni Antonym yung ganito na to, yung part na to. 'Di ba? Isipin nyo, doon niya nilagay tapos naging successful yung round 1 niya. 'Di ba? Sobrang laking impact nun. 'Di ba? So nagkataon lang na nagkataon lang na yung round 2 ni Antonym is naging marumi, nagkaroon ng stutters, ng choke, kaya nadama yung buong performance sa round 2. Kaya hindi naging effective yung pakulo niya dito. Pero sayang, nakita kong creative yun. Diba? So, mahaba man yung explanation ko sa round 2, pero ganun ko nakita yung paggamit ni Antonym sa screen na to, no. Sayang kasi kung naitawid niya ng malinis yon, possible na malaking impact yon sa battle, diba? So yun, maganda naman yung punto niya no, sa isang pakanalang tatalikuran ng kanya lahat. So maganda kaso nga lang hindi lang talaga naging ganoon ka-effective kasi nga may choke sa umpisa ng round 2. Okay? Nego, yan ang patunay, kaya sana ikay matauhan na sa isang simpleng pakana mga taong to tatalikuran ka. Pero hindi, patunayan mo. Kasi ikaw ang susi ng kandado, ng mga puso at isip na sarado. Patunayan mo sa mga kaibigan mo na ang talento ni Nego ay hindi lang pagnanakaw. Yo! Okay, tapos hindi pa niya na-end ng maayos, 'di ba? So bumaliktad na. Kumbaga, yung round 1 ni Nego compare sa round 2 ni Antonym, parehas. So 7 points para kay Antonym sa round 2. Ineffective yung effective naman pero may choke may choke, yun lang yung nagpababa doon. Tapos yung round 1 naman ni Antonym versus sa round 2 ni Nego G, ito yung mahirap kasi sabi ko nga sa inyo, I'm not sure if ibibigay ko ng magkasing level yun or ibibigay ko kay Nego G, pero siguro sa linis ng performance na lang din kasi I don't know if choke yung round 1 ni Antonym pero sabi ko nga sa inyo, regardless choke man o hindi, kanya pa rin yung round 1, pero yung kay Nego G kasi is malinis sobra, kaya tapos yung yung gamit niya pa sa mga references na para kay Antonym sobrang epektibo, kaya ayun, nakapag-decide na ako. It's a 10-7 in favor of Nego G sa round 2. So 9-7 round 1 Antonym, 10-7 round 2 Nego G. So that's 17-16, diba? Tama, 17-16 in favor of Nego G. Round 1 Antonym, round 2 Nego G. So round 3 will be our deciding factor. Let's see. Hindi na ako magre-rebat. Yo, check. Batang Rebelde versus Antonym. Yes. Sa Motus. Draw yung boto ng mga hurado, pero sa panalo niya at standing may +1. Magic, +1. Awit, sadyang, lap 3, paslang, matik, masdan, arik, game. Congrats! Aprobado ka na sa Shopee Pay Later. Afford mo na mag 6 months to pay. Hanip naman, paluyan. Oh, nakakuha siya ng installment na TV. 6 na buwang gamutan. O, di ba kumikita ka na sa YouTube? Pues patingin ka na. You should check up, bro, please. You should get your doses. YouTuberculosis. Tas inaasar mo pang may hika si Pilos. Ikaw tong ubo ng ubo throughout the fight. Paborito niyang linya, maglaro ng organs, pero yung organ mo, di mo ma-organize. Okay ka langs. Okay ka langs. Sa bagay, may tama ka. Sa bagay, okay? At di ka duwang lagay, talagang ganun, di ba, Dok? Pues may tama rin ako, tatama rin to paglabas ng kamao kung JRI malamang taob si Yabok. Testing lang, Antonym. Pues trip niya ilaruin, total. Minsan lang mag-bolt itong may NG na acronym, trending daw siya tuwing. Sa FB, pagsampulin pues, ang ending ng trending ay NG, pues ending ng trending na Antonym ay ako din. Batanggenyong kinargahan ng Batangas, gasolina'y nabusog ka.
Pinultank ng Batangas, Batangas, paubos na. Galing! Tangina kasi ng lomi nyo, puro atay. Tapos sasabihin mo kaming Manileño, mahilig mang away. Ganda ng laro ni Nego G dun sa Batangas, tapos Batangas. Diba? Ang galing nun. Gas, paubos na. Batanggenyong kinargahan ng Batangas, gasolina'y nabusog ka. Pinultank ng Batangas, Batangas, paubos na. Tangina kasi ng lomi nyo, puro atay. Tapos sasabihin mo kaming Manileño, mahilig mang away. Yawa. Di ba tinanong kita pre kung ba't ganito yung lomi, ba't puro atay? Sagot mo yata, tanginan to, babalik na rin pa ako. Nang dahil sa ginawa mo, nawalan na ako ng gana, gago. Gusto ko pa sana magpainit ng sikmura, kaso ayoko na niyang lomi. Bigyan niyo ako Milo. Milo. Oh, lomi, Milo. Wala na atang bago. Teka, lomi, Milo, limo, mahaba na masyado. The way na nag-cover ka ng kanta, tas binakron mo yung Bulkang Taal, yun ay nice thing. Pero ba nung akala mo, hindi ko yun Angel? Puta, wise din. Sobrang ganda ng pagkakakanta mo rin sa tapat ng bulkan. Nice sing. Ano, nabutasan ka, no? Nabutasan ka, no? My day pa. Mind games pa. Ang tanging mali mo lang lagi tong my data. Welcome to my lane, ha? Ang plano ay maslay ka. Ganto ko maglaro sa mic. Kosa, welcome to my game na! Yeah! Dinala kita sa mundong walang balagtasan, walang panitikan, walang hugot-hugot, wala yung mga bagay na iyong napiling laruin. Oh, welcome sa mundo ko, Tonyo, kung saan lahat ng mga bagay ay antonym ng pagiging antonym, walang pighati, walang pagdurusa, walang nakatutuping lumbay. At higit sa lahat sa mundo ko, Tonyo, wala nakauuwing buhay, kaya tiyak mapupugot. When I speak, may matutusok o umatik. Itong pagkabunot, kasi nasa flip, tap na si Nego, Boss Arik. Tanong anong pakiramdam na di ka nagkamali ng hinugot. Tangina, tapos na yung battle. Tangina, astig men. Alam mo yon, in-enjoy ko na lang yung yung panonood kay Nego G. Wala na, nakuha na kagad ni, alam mo yon, yung 1 masasabi nating andun pa yung pagkapa ni Nego G sa big stage. Pero pagdating sa 2, nakuha na niya yung kumpiyansa niya. Tapos pagdating sa round 3, tayo na buong-buo na yon. So ayun, word plays everywhere talaga, 'di ba? So ayun, hindi na natin isa-isahin yun, men. Ang ganda na especially yung Batangas, ubos na, Milo, Lomi, Limo, masyado lang mahaba. So alam mo yun, yung mga simpleng ganong mga pakulo o mga wordplays ni Nego G, sobrang epektibo eh. So ayun, tayo na, wala nang duda doon, Nego G. Pero bawi pa rin kay Antonym, let's see. Bawi. Ano yung linya niya? Lomi, Milo, Limo, Nux, all out. Boss, handang-handa. Boy Scout. Dahil sa mga ganong wordplay, yung mga nag-walk-in, nag-walk out. Battle rapper to, hindi kita ini-small pero nakakaumay ka na. Mas poetic pa yung mga pick-up lines ni Miriam Defensor nung nabubuhay pa siya. Ganyan-ganyan mag-wordplay si Darwin. Hinaluan lang ng malaluning mga multi. Boss, bagong disenyo na ba yan? Dapat sa mga wordplay nito, ginagawang graffiti kasi pag sinuri ng mabuti, bagay na bagay ito sa simento ni Badang. Aminado, hindi ako ang pinakamatalino sa larangan na to. Pero ultimo matatalino, mas tumatalino kapag kasama ako. 2020, ating i-recall. Pinangarap ko ang flip-top kaya mundo ng battle rap ay in-explore. Kahit laging nag-e-excel, laging ini-small. Pero may Batanggenyo na ulit sa flip-top. Yung dangal ng aking lahi ni-restore. Yung mga lait in-ignore. Ni-race ko aking race dito sa race na parang nevermore.
Kaya wag kang feeling, tol. Naging better taste lang yung nagpangalang Letterface sa kadahilan ng pandemic days at ang dinaanan mo ay hidden door. Yung mga diss mo kay Rare Mysterio, panay deadlines, umabot na sa expiration, di ka man lang naging best before. Hindi ka invincible habang nagpagaling ako ng pandemic, and this is what, 2024. Diba? Sa mundo ng spoken word, isa ako sa Royal King. At normal thing lang sa akin, was sa akin ang laging nahain yun na 4-bar scheme. Di ba pinaglaruan mo yung pakbet? Okay lang. Kung sa tingin mo, dyan ako mauulat sa'yo. Dapat mo na rin yung pagbiyahe ko sa wish bus. Pagsama ko kay J. Roa. Ox lang ako. Kilala na ako sa spoken word. Wish Bus, J. Roa. So, kasama si Antonym doon eh. Nung, siya yung, alam ko, extended version yun ng na kanta ni J. Roa na Ox lang ako. Kasama si Antonym doon, siya yung nag-spoken poetry doon. Diba? So yun, panoorin nyo na lang kung hindi nyo pa napapanood. Lang ako. Kilala na ako sa spoken word. Bago ka pa makilalang rapper nung pandemya ng mga tao sa paligid, matagal akong nananahimik. Nagkataon lang ba talaga o naisip niyong tadhana ang may gimmick na may pumutok muna sa Batangas bago pa magka-pandemic? Pinatunayan ko ang pagtula, di lang basta sukat at tugma. Nagagawa ko na pang combat rin. Kaya ko magbabalik-balik sa lalim ng spoken word at tayog ng battle rap. Ako ang makabagong Constantina. Kaya salamat sa imbitasyon, Arik. Hindi ka magsisisi sa ginawa mo. At salamat sa panyayanig. Ako'y nag-step up. Ito ang pangyayanig sa entablado. Okay, yayanig. Pero magnanakaw ka pa rin. Huwag mong aminin, ha? Pagtakpan mo na lang gamit ang iyong letra at tugmaan. Psych, ito'y reverse psychology. Konsensya ang usapan. May bago na sa flip top, bagong muka. Sabay-sabay. May bago na sa flip top, may bagong muka. Di ba kayo nagsisisi sa hinangad yung pagbabago? Sige, iboto nyo si Nego. Patunayan nyo sa mga tao na dito sa Pilipinas yung magnanakaw na nanalo. Ito mag-inay para sa laban yun! Zonic 17! Okay, so malinis na performance. Yung round 3 ni Antonym. Effective verses, effective angles, effective references, but it's not enough to get this round. Ganun lang kasimple. So, ulitin ko lang, maganda yung pinakita ni Antonym, nakabawi siya from rounds up, nakabawi siya from round 2 na sa totally messed up, 'di ba? Choke, maganda yung mga linya ni Antonym, pero naging ineffective yun sa crowd kasi nga nagkaroon siya ng choke. Diba? So, ayun. Pagdating sa round 3, yes, bawing-bawi. Malinis sa performance, effective na references, angles, direct na mga haymaker or punches kay Nego G. Bawi yun. Di ko na isa-isahin yun. Yes, malakas yun, but sabi ko nga, it's not enough to get this round. Kay Nego G pa rin yun, pero sa score na 10-8. So, it's a 7, 10, 10, 27 points para kay Nego G. And kay Antonym naman is 9, 7, and 8, 24. So, tama ba ako? 9, 7, tama. 16 plus 8, 24. So, ayun. 27 to 24, 3 points lang yung naging agwat ng dalawang MC na to. Pero round 1, Antonym yun, malinaw. 2 and 3, tangina, lumayo na si Nego G dun. So, ayun. Antonym, Nego G. Okay, ulit. Round 1, Antonym yun, pero 2 and 3 kay Nego G na yun. So, Nego G. 27 to 24 ang final score. Nego G versus Antonym. Mag-ace 1 beses para sa kanilang pareho. Boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Nego G. Welcome. So yun, Anthony Motos Battle League. Maraming salamat, sana nagustuhan nyo pa rin yun. Mataas na kahoy, MNK 043. Peace. Susunod ko na mag-shoutout. Shoutout kay Kuya Isim yun, Cyro Navarro, Boss Jom Neri, Boss Roman, Madam Lovely, Kuya Kenneth Kawilon Baet. Ito pa.
G-Saint, Damik Tattoo, Ant Mentality Clothing, Jeffrey Chan, Wing Binuya, Domski, Child Dogs, Rex Renifex, J-Mart Panaligan, Leling Flores, Lester Limbo, Lelo, Jed Dumondon, Ronnie Gonzalez, Zelda 14, hashtag Maalam, Christian Viola, Arvin Guyena, Christian Viola, JP Monternel, Jasin Cruz, Edwin G. Taylor, Adrian Guangco, Dennis Soriano at Marvin Moral. Maraming salamat po, Motos. Pasensya na sa mahabang shoutout. Yo, Sureño, binoto ko si Nego G. All 3 rounds, magaganda sana yung ni Anthony, kaso medyo napuputol-putol siya, nawawala-wala, kaya yun, medyo naging malaking kabawasan yon sa performance niya ngayon. At si Nego, patuloy yung pagiging agresibo niya, kaya Nego G, all 3 rounds. Wow, all 3 no? Nego G, Clown. Round 1, binigay ko kay Anthony, yes. Round 2, kay Nego G. So sa round 3 na lang ako bumase, sobrang dikit ng round 3 na yon, pero Nego G ako. Props kay Anthony. Binoto ko 2 and 3 para sa akin, Nego G. Mas lumamang lang ng konti si Antonym sa round 1. Pero Nego G, iba yun. Lalo yung Antonio Aquitania. Wala akong boss, no? 2 and 3, ako? Nego G. Binoto ko si Nego G, 2 and 3. Yung round 1 para sa akin nakuha ni Antonym. Yun yung pinakamalakas na round niya, tingin ko. Yes. Pero ayun, mas flexible tsaka mas quotable yung mga linya ni Nego G. Yung Rafian, binoto ko si Nego G. Round 1 para kay Antonym, tas yung round 2 and 3 para kay Nego G. So, yun. Karamihan, I think si Surhenyo lang yung nagbigay ng all 3 rounds kay Nego G, no? Pero, yung 4 na judges, Shernan, Sinyo, Rafian, sino pa isa? Nakalimutan ko sino pa isa. G-Clown, Sinyo, Shernan, Rafian. Yan. Lahat sila binoto lahat sila bumoto ng katulad sa akin na round 1 Antonym, 2 and 3 Nego G. So sa mga sa mga nagtatanong kung rinig ba yung judgment pag nag-explain yung mga judges, kung rinig ba diyan sa venue, hindi po, no? So kung ano yung naririnig nyo dyan, naririnig nyo online, dun lang mismo talaga, sa vid lang talaga yung maririnig. Unless nilakasan nila yung boses nila. Pero pag nagsasalita sila dyan, hindi po yan narinig sa venue. Diba? So, ayun. Pares, yung 4 na judges, kapares natin. Si Surhenyo lang yung bumoto ng all 3 rounds kay Nego G. Pero so far, naging maayos naman yung judgment ko para sa akin. Kasi yung 4 na judges is kapares ko. Diba? So, yun. 1 talaga, malinaw yun, Antonym. Pero 2 and 3, lumayo na talaga si Nego G doon. So, that's it. Natapos na tayo sa 2 review ngayong gabi. So, 11:30 na. So, pahinga na tayo para may pasok pa tayo bukas. Pero, bukas, sana makadalawa ulit tayo bukas. Zoning pa rin. Siyempre. Tapusin natin yung mga zoning battles para makamove din tayo sa PSP. Okay, yun na rin yung target ko. Makamove sa PSP at para mabalikan din yung gubat. Tapos habang nag-aantay dun sa 2 battles pa sa Isabuhay quarters. Okay? So, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.